Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Ipagpapatuloy na po natin ang ating mga pagpupuri sa pamamagitan po ng bunga ng ating mga labi. Awitin po natin ang bilang 186 sa atin pong mga himnaryo. Ang gabi lubhang malalim, araw ay malapit na, panahon ay nagbabahagya, kapatid gumising na, humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, ganting pala'y sasabihin, ligaya ay kakamtin. Mga hulay na mamalas sa ating nagliliwanag, na malapit na ang araw ng
kaligtasan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Mundo ng kapighatian, malapit ng takasan. Pagdating ni Kristong mahal, paraiso'y kakamtan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Kapatid kong magbangon ka, iwan ang katamaran, samantalahin ang araw sa gawang kapanalan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Ipagpatuloy po natin ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 141, ang atin pong susunod na aawitin. Ang pananampalataya ko'y tunay sa Iglesia ng Diyos na marangat. Kristo Jesus ang siyang umaakay sa lahat ng nasasakupan. Tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan ang pangako ng Diyos sa taong tapat. Si Jesus sa atin ang magagawad. Sikapin nating lahat na maganap, manatili hanggang sa wakas. Tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan. Ang kahirap ay ating ilaga sa Diyos Ama at bugtong na anak. Sahibo ni Satan upang maligtas, laging masigla sa pagtupad. Tunay
tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan. Ang mangmang huwag nating tutularan, nang tayo ng bahay sa buhanginan. Di gaya ng ating inaasahan, Kristo Jesus ating saligan. Tunay, tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay, tunay, dapat nating mapagtiwalaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Huling awit, mga kapatid, numero 3. Unang estropa po lamang, tatayo tayo at pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Tumayo tayo, mga kapatid. Ang dalangin magalisay kaniyang pinakikinggan, tinutugong mahinusay ng pagpapala niyang mahal. Si Jesus ay nalulugod sa magiliw na pagluhod, pusong sa dusay na lugmo, idalangin mo kay Jesus. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos, napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, pagkatapos po na kami mangagpailang lang ng bunga ng aming mga labi, mga awiting nanggaling sa kaibuturan ng aming mga puso, at nalalaman naming hindi maganda ang aming mga tinig, sinasampalatayanan po namin, tinatanggap mong tulad sa isang masarap na handog at samyo sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon, na ikaw ang nag-iisa, buhay na Diyos,
pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw rin po ang tumawag sa aming minamahal na mga magulang. Pinagtapatan ka rin nila hanggang kani-kanilang mga kamatayan sa banal, malinis, napakasakdal na pangalan mo pong Kristo Jesus. Nagtitiklo po kaming lahat ng aming mga tuhod. Una na nga po dito sa iyong munting bahay dalanginan sa Los Angeles, California, at sa bawat dampang tahanan ng lahat ng iyong mga tunay na mananamba, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, gayon din po sa mga tahanan ng aming mga minamahal sa buhay, at sa lahat po ng mga lalaki at mga babae, na tinatawag mo po sa araw-araw at ibinibilang mo na aming mga kaibigan. Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aming tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Sa 7 mga araw, nilipos mo po kami ng buhay, kagalingan, kalakasan, pinakain mo po kami, Ama, dinamtan. Pinalakas mo at pinagaling ang aming mga lupang pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po. Lalo mo pong pinatitibay, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Amen. Nalalaman mo, Panginoong Hesus, kung papaano ginamit namin, ginugol ang lakas, ang buhay, ang mga araw na nagdaan. Ama, mga abang tao kami na nilalang mo mula sa alabok ng putik. Inaamin namin hanggang ngayon, wala ka pong nakikitang sino man sa amin na nakaabot na sa iyong banal na kalwalhatian. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoong Hesus. Ano man sana ang mga pagkakamali, kasalanang nasilip mo sa amin, huwag mo po sanang gagawing dahilan upang hindi mo kami turuan sa umagang ito at pakainin ang aming mga kaluluwa. Nakikiusap kami sa iyo, Amang Banal, ano man ang aming kasalanan, ituring mong kabiglaanan lamang, taglay ng pagiging ang marami sa amin ay nasa kabataan pa at kawalan pa ng matuwid na kaalaman sa paglilingkod sa iyo. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Hindi rin namin nalilimutan ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, na hindi lamang kami, kundi maging ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, ang aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. 10 ng aming sari-sariling mga tahanan at mga mumunting ari-arian, sa 7 araw na nagdaan, hindi mo rin po sila pinabayaan, pinalakas mo't pinagaling ang sa kanila'y pinadapuan mo ng iba't ibang karamdaman, at ipinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, na sa umaga pong ito, muli mong pinasapit kami sa iyong bahay dalanginan. At sa umaga pong ito, Ama naming Diyos, isinasamot ipinakikiusap namin, na kasangkapanin mo po sanang muli ang dalawa sa iyong pinakahamak na mga lingkod. Banalin mo po ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang isipan, bigyan mo ng bisa at kapangyarihan ang kanilang mga tinig,
At kung mapakinggan ng lahat ng kinauukulan, magbunga po sa amin ng mga banal na pagkatakot sa iyo, tungo sa ikapaglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Kung ano ang iyong kalooban sa langit, ito po ang aming maisa puso, maisa isipan, masalita, maipahayag at aming magampanan. Ama naming Diyos, dumadalangin kami sa iyo na habang kami nakikinig, hipuin mo po ang iyong mga lingkod at ang aming mga kaibigan, mga kapatiran at mga mahal sa buhay. Ama naming Diyos, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya at ang mga pagkaunawa. Tulungan mo po sana na kung ang sino man sa amin pinadapuan mo ng mga karamdaman, lubusan mo po sanang hihipuin, pagagalingin, at kung dahil sa kanilang kasalanan ang pagkakaroon ng mga karamdaman, nakikiusap kaming patawarin mo po sila, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga nagawang kalikuan. Ama naming Diyos, habang kami nagsisipakinig ng iyong banal na aral, huwag mo sanang kalimutan, hipuin din naman ang marami ng sa amin ay patuloy na tumatanda at nalalaman naming malapit na ang araw ng aming pagtulog sa aming mga libingan. Gayon may nakikiusap kami sa iyo, Amang Banal. Kahabagan mo ang iyong mga lingkod. Alalahanin mo, Panginoong Hesus, ang maraming mga araw, ang maraming mga taon na kami lumakad sa iyong katwiran. Tulungan mo po kami, Panginoon, alang-alang po sa marami pang mga mahal namin sa buhay, kaibigan at kapatirang naghihintay ng iyong ikalawang pagparito. Tulungan mo sanang lumawig pa ang aming mga hiram na buhay. Dagdagan mo pa kami ng kagaling at kalakasan. Pangunahin ang iyong walang kabuluhang alipin. Ang aking kabiyak si kapatid na Rosita. Ang aking mga katulong at kasama si kapatid na Prospero at Glenda. Gayon din si kapatid na Concepcion Tenedero at si kapatid na Rogelio Gonzales at si Expectacion Valencia at si kapatid na Mirna. Nakikiusap kami't lumuluhog. Gayon din para kay kapatid na Mercedita at Robert Haney. Sumasampalataya kami, Amang, daragdagan mo pa kami ng maraming mga araw na maipaglilingkod namin sa iyo ng buong puso, buong lakas, buong isip at ng aming buong buhay. Ama Manal, kami dumadalangin din naman na patuloy mo nawang iingatan maging ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, ang aming mga sasakyan at mga mumunting ari-arian, 10 ng aming mga halamanan at mga hayupan. Hindi mo po ipahihintulot sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na nga po sa napakaraming masasamang mga tao sa ibabaw nitong sanglibutan. Ama, ang lahat po ng ito, sinasampalataya na namin, dinirinig mo sa iyong banal na kaharian sa langit. Ito po ang iyong gagawin, ito po ang iyong ibabasbas sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Sa araw po ng linggong ito, mga kaibigan, sumampalataya po kayo, tinatawag kayo ng Panginoong Hesus. Huwag kayong makisama sa amin, mga kapatid. Makisama tayo sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat kahit na kami na inyong mga lingkod sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kami ni kapatid na Prospero, hindi namin kayo maililigtas. Pero, pag pinakinggan ninyo ang binabasa namin sa inyo, Romanos 10:17, sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ng Panginoong Hesus, magkakaroon kayo ng pananampalataya. At sa unang Korinto 15:1-2, ang wika ni Apostol Pablo, kung inyong matamang sinusunod ang Ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangangaral, mga kapatid,
ligtas kayo. Ang ibig sabihin, makatitiyak tayo sa buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, ihanda na po natin ang ating puso, ang ating mga kaluluwa. Tawagin na natin ang ating mga kasangbahay, ang ating mga kabya, mga anak, mga manugang, mga apo. At kung may bisita na tayo sa atin sa pagkakataong ito, huwag ninyong pauwiin ang inyong mga bisita. Anyayahan muna ninyo sila. Sumama ka muna sa amin, kaibigan, kapatid, kamag-anak, kung sino man ang bisita natin. Makinig muna tayo ng mga salita ng Diyos. Huwag nating ikakahiya ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung ikakahiya natin ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ikakahiya naman niya tayo sa ikalawang pagparito. Ibibigay ko na po sa inyo ang ating kapatid na Prospero, atin po siyang pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, muli po ang inyong abang lingkod kay Kristo ay nagpupugay po at bumabati sa inyong lahat na aming mga kapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at sa napakaraming aming ipinagpapasalamat na mga nangakikinig, lalo na po yaong mga bago na kayo ay tunay na kinahahabagan ng ating dakilang Diyos. Tanggapin po ninyo ang aking pagbating isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa umagang ito ay tutungo na po tayo sa suheto o sa titulo ng ating pag-aaralang kaloob din ng ating lumikha. Sa aklat po ng Juan, sa Kapitulo 13 at ang bersikulo ay 34, pakinggan po ninyo sa wikang English po muna at ganito ang ating mababasa. As usual in the King James Version. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Tignan ninyo ang diin mismo ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, that ye love one another as I have loved you. Iniibig po tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya sa inyo pong aming mga kaibigan, kaya po kayo nakikinig sapagkat kayo po ay nakatatanggap na ng bahagi ng kanyang banal na Espiritu upang patuloy po kayong magtiyaga, magtiis, lubusang makaunawa ng kanyang hinahangad sa bawat tao na kanyang nilikha. Amen. At sa wikang Tagalog, Juan 13:34 nga po ay ganito ang version po. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ito po ay isang bagong kautusan. Ngayon po, ang atin pong maitatanong, at sapagkat tayo po ay lahat nararapat at tuwirang ang tanging Panginoong Hesukristo rin, o ang Diyos na rin mismo ang siyang magpaliwanag sa kanyang niloloob upang ito ay lubusan nating matanggap at wala ng ibang tao pang magpaliwanag, sapagkat ang wika nga po ng banal na kasulatan, sino ang nakatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang lubusang nakakaalam ng mga balaki ng Diyos? Kung hindi mismo siya rin na lumikha ng lahat ng mga bagay. Kaya tayo po ay sama-samang mag-aral at ganito po ang ating maitatanong. Bakit po baga naman sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad noon sa paksa po nating ito, isang bagong utos ang sa inyo ay ibinibigay ko. Kaya nga po, kung mayroong bagong utos, hindi po ba natural lamang na mayroong lumang utos?
Amen. Because there is an existing law that prevails such that a new law has to come in. Sa makatwid, mayroong talagang lumang utos. Ang tanong pa rin po natin, totoo po ba ito? Pakinggan ninyo ang sagot sa banal na kasulatan din po sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng isa sa kanyang mga apostol na si Apostol Pablo. Sa aklat po ng mga Roma, sa Romanos 9:4, ang wika po doon, napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kalwalhatian at ang mga tipan. Dito po sa talatang ito, pakatandaan po ninyo, napakaliwanag. Sa mga Israelita po lamang, sa kanila po lamang na mga Hudyo, ang wika po ng banal na kasulatan na pawang mga Israelita na sa kanila po lamang ang pagkukupkop, sa kanila ang kalwalhatian at ang mga tipan, ang mga kautusan, pawang sa kanila lamang. Ang mga kautusan ng mga propeta, sa kanila pa rin po yun. At ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Amen. So therefore, it is strictly for the Israelites. Doon po lamang ipinagkaloob ang lahat ng karapatan, ang kautusan, ang pagsunod, and everything that is inherent in that law of God. For the glory of God. For the glory of God. Yan po ang pakatandaan natin. Ngayon, sa kabila po ng kautusan na yon, Kasama na tuwirang sa pamamagitan po ni Moses, ay ibinigay yung 2 tapyas na bato na yon. Amen. Na doon napapaloob nga po ang lahat ng kautusan. Na doon na rin po ay patuloy na sinunod na rin at patuloy na naging guide ng mga propeta. Bakit naman po baga ninanasa pa rin ng Panginoon na magbigay ng isang bagong kautusan sa kanyang mga lingkod? Bakit po ito kinakailangan ang wika mismo ng ating Panginoong Jesucristo? Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Alam po ninyo dito po sa Juan 13:34, nang ito po ay sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay naipagbili na nito pong si Judas Iscariote. Siya po ay malapit ng ipako sa krus, at kung gayon siya ay aalis na at siya ay muling patutungo na sa Ama. Dahil nga po rito, isang mahalagang bagay nga pong utos na ito ang hindi niya nakalimutan. At ito nga po ang tuwirang kanyang sinabi at tuwirang binago. Ano nga po ba itong bagong kautusan na kanyang ipinahayag sa kanyang mga lingkod? Dito po, buksan ninyo ang inyong aklat. Sa aklat din po ng Marcos sa 2:22. Ganito po ang ating mababasa. At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak, natatapon ng alak at nasisira ang mga balat. Kundi ang alak na bago ay isinisilid saan? Sa mga bagong balat. Amen. Para sigurado, para tiyak. Sa paanong kaparaanan nga po. Tatatandaan ninyo kung bakit ang isa sa mga kadahilanan. Kung inyong natatandaan sa aklat po ng Mateo, sa Kapitulo 23:23, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangaral ng tungkol sa kanyang kaharian ng langit kung paano makaparoroon. Dito po sa Mateo 23:23, tuwirang pinagsalitan niya yung mga Levita, yung mga Saduseo, yung mga Pariseo na may karapatan lamang na mangaral noon. Ano po ang kanyang sabi? Tingnan niyo ang pagkukulang noong mga mangangaral na noong panahon na yon. Ang sabi po mismo ng ating Panginoong Jesucristo, saba ninyo
mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapu ng yerba buena at ng mga anis at ng mga kumino at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dilibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Amen. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong mga iba. Ang inuuna, ang wika ng ating Panginoong Hesukristo mismo, higit sa lahat yung pananampalataya, yung pagkahabag, yung pag-ibig sa kanilang mga inaaralan, sa kanilang mga nangakikinig, yung katarungan. Amen. Hindi. Ang ginagawa maging nung kapanahunan yon at maging ngayon. Wala ba kayong napapansin sa iglesyang kinagisnan? Meron pang pausok-usok. Meron pang kung ano-anong mga dasal na paulit-ulit. Meron pang mga pagdarasal kung kani-kaninong mga tao. Meron pang mga rosaryo. Meron pang mga ribulto. Meron pang kung ano ang ayaw ng ating dakilang Diyos ng wika nga niya. Kapaimbabawan. Puro kapaimbabawan. Amen. Hanggang ngayon. Muli, sabihin ninyo, nagagalit kami. Hindi po kami nagagalit. We are just opening the eyes of all the people as much as possible. Sipin ninyo, dumating ang Papa sa Pilipinas. O anong nangyari? Pagkaalis, 44 ang mga bagong pulis, patay. Ngayon, sunog sa isang pabrika. 72 na, sabi sa television dito, ang namamatay. Anong sabi ng ating dakilang Diyos? Pawang tunay na mga pangyayari na aking gagawin sa kanila, dadapat matitigas pa rin ang ulo. Tulad nga ng nasa sa aklat din ng Romano, ang kanilaan niyang mga puso, bakal, hindi na makatanggap ng mga katwiran at mga katotohanan ng ating dakilang lumikha. Bakit kinakailangang katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan na kinakailangan na niya na ang alak na bago ay sinisilid sa mga bagong balat? Tunay po ba ito? At ano ang tunay at napakagandang pakahulugan na Biblia na rin po mismo ang sasagot? Pakinggan natin sa 7:12 ng aklat po ng Ebreo. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangan namang palitan ang kautusan. Kaya yung mga Levita na yan, yung mga saserdote na yan, yung mga pariseo na yan, yung mga nangangaral noon, nung kapanahunan ng lumang tipan. Narinig natin. Kung babasahin ninyo aklat ng Mateo 23:23, nandun po lahat. Ang galit po ng Diyos tungkol sa uri ng kanilang mga pangangaral, na hanggang ngayon po naman ay nakikita pa rin po natin na tunay na sinasampalatayanan pa rin at sinusundan pa rin at lubusang napakarami pa rin pong mga tao sa buong mundo. Kaya nga po ang kabuhayan ng mga nandyang relihiyon, isa po sa mga pinakakaawa-awang ekonomiya. Tanungin ninyo inyong sarili. Dito po sa South America, marami ho ritong bansang Katoliko. Isa po riyan, El Salvador, Colombia, Honduras, Costa Rica, needless for me to further expurgate or to further mention those countries. Kayo na rin po ang makakaalam. Kaya po nandito rin ang karamihan sa mga taong nariyan. Takbuhan dito
sa bansang Amerika na sa salita ng Diyos ay maituturing po nating dinadaluyan ng pulot at gatas. Dadapat ngayon po sa galit na rin ng Diyos. Nagaganap ang kanyang sinalitang ang kahirapan ay madaranasan mula pa sa pasimula ay hindi naranasan ng sanlibutan. Nagsisimula na po rito sa Amerika. Ano rin po ang dahilan? Takot-takot na rin po ang nagdadala rito ng mga rebulto. Pinakikita na rin po rito. Kaya nga po, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ibalik po natin. Noon po ang matandang tipan, katulad ng ating nalalaman, ang mga libita, ang mga nakakaalam o may karapatan ng mga pagtuturo, pangangaral, pagpapaliwanag ng mga kautusan doon sa 2 tapyas na bato na iniutos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Dadapwat ng palitan mismo ang tipan, mismo po ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang naging Pangulong tagapangaral. Ang tanong, tunay ba yan, kapros? Ito po, basahin po natin. Hebreo pa rin po. Sa Hebreo 10:18, dito, minamahal po naming mga kaibigan, pakinggan po ninyong mabuti ang mga kahalagahan ng talatang akin pong babasahin. Sa Hebreo 10:18 ay ganito po ang ating mababasa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Hindi na po kinakailangan yung pagpatay ng mga hayop, pagpapausok para ipaamoy sa ating dakilang lumikha na yun ang iyahandog sa Diyos. Ang wika po rito sa aklat ng Hebreo, kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, dugo ni Jesus. Ano po ang ating nabasa? Sa pamamagitan po lamang noong dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon po tayong kalayaan na ano po ang sinasaad po lamang doon. Makikinig po, lubos at napag-aralan nating sasampalatayanan. Paano nga ang tuwirang pagpasok doon? Ang wika nga po rito, kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan, idiniin ni Apostol Pablo, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal, merong dakong banal, sa pamamagitan na niya ng dugo ni Jesus. Amen. Sa 10:20, sa pagpapatuloy, eto, mga minamahal po naming mga kaibigan, dito po, talinghaga, may pagkatalinghaga po ito. Dadapat sa Espiritong ipinagkaloob po ng Diyos na ibinibigay niya sa kanyang mga lingkod. Pakinggan ninyo at ganito po ang lubusang naway aming dalangin masampalatayan at matanggap ninyo ng lubusan. Ano yung daang banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus? 10:20, Hebreo rin po. Sa pamamagitan ng daang bago. Bago. Ito po, bagong daan. Sa pamamagitan ng daang bago. At buhay Buhay. na kaniyang itinalaga sa atin. Doon po sa daang bago na yon, doon po ang wika ng banal na kasulatan, doon tayo mabubuhay sa kaparaan ng itinalaga sa atin. Amen. Doon po tayo kikilos, doon tayo kakain, doon tayo maghahanap buhay, doon tayo magpapasalamat sa Diyos, doon tayo lubusang paiilalim. Totoo ba ito? Tuloy sa pagbasa. Pakinggan ninyo.
sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin. Nais niya, doon tayo buhay, doon tayo lumakad, doon na tayo lubusang manatili sa daang yaon. Ano pa? Sa pamamagitan ng tabing. Ano ba ibig sabihin ng tabing? Sa wikang English po, through the veil. Yung nakatakip. Doon sa daan na yon, doon sa buhay na iyong ikabubuhay sa daang yaon, ikaw ay natatakpan ng ano? Sa makatwid bagay sa kaniyang laman. Amen. Sa laman ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong, ano ba ang bumubuo sa katawan ng tao? Paano ba nagkakaduktong-duktong ang bungo, ang utak, ang puso, ang tinatawag na bituka at kung ano-ano pang kaparte ng katawan ng tao? Sa pamamagitan anya ng kanyang laman. Ano ang ating nabasa? Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. Ano ba yung laman? Yung po yung kanyang katawan. Amen. Ano pa po ang ating mababasa? Dito po sa 10:21, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Amen. Ano ba yung bahay ng Diyos na yon? Pakatandaan po natin, ang salita po rito tayo anya ay natatakban doon sa bagong daan na yon, at kung tayo ay nabubuhay doon, tayo anya sa pamamagitan ng kanyang laman o sa pamamagitan ng kanyang katawan, na yung pala anyang katawan na yon, ano? Siyang pangulo niya ron. Ang ibig niya palang sabihin noon ay bahay ng Diyos. Totoo ba ito? Basa. Pakinggan ninyo sa aklat ng Kolosas. Sa kapitulo 1 po at ang versikulo 18, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po rito, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ito ba'y ipinagdiinan ni Apostol Pablo na yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo na yon? Yun nga ang iglesia. 24, pakinggan ninyo dito rin po sa 1:24 ng Kolosas. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap sa inyo. Sa pangangaral ni Apostol Pablo, napakarami niyang dinanas na hirap. Dadapot sa kabila ng kanyang mga silapit, sa kabila ng kanyang mga pagbabato, sa kabila ng kanyang mga pagtalon sa mga ilog, sa kabila ng kanyang pagpanik sa mga matataas na mga bundok, at sa napakarami niyang mga kahirapan, sinabi niya sa mga kapatid na nasa Kolosa, ang sabi niya, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman, dahil sa kaniyang katawan na siyang iglesia. Amen. Mahalaga ba? Yung palang dugo na natigis ay dahil sa iglesyang kanyang itinayo, na doon hinahanap niya ang mga tao upang doon lumakad, upang doon mabuhay, upang doon matakpan, maproteksyonan ng kanyang katawan na dinibat ng iglesia. Kaya dito nga po sa 1:14, napakaliwanag ang kahalagahan. Kolosas din po. Ano po ang ating mababasa? Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. O saan iglesia ka ngayon pupunta? Sa iglesia universal ba? Na ipinagmamalaki ninyo? Nasaan sa Biblia yan? Nasaan ang pangalan ng Diyos niyan? Na kanyang kapurihan at kanyang kinagigiliwan? Sa ninyong Isaiah 43:7, kung hindi ako nagkakamali.
Yung lahat na tinatawag sa aking pangalan, sila ang aking kalwalhatian. Amen. Ayaw nyo bang magalak ang Diyos sa atin? Kung gusto nyo kay San Pedro, sige, doon kayo. Tignan natin kung ililigtas kayo. Dito sa Amerika, sa tambak yan. Church of St. Peter, meron pang Church of the Madonna of the etc. Kanina lang may nakita ko rito sa nadaan ako, pangalan ng babae. Hindi ko maintindihan kung ano iglesia, nagtataka nga ako. Napakaliwanag po. Alam po ninyo, isang tahasang sasabihin ko sa inyo. Basahin ninyo ang aklat ng Juan sa Kapitulo 14. Sa mga lingkod ng Diyos, doon po mababasa ninyo, Kapitulo 14. Sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng alin? Ng mga katotohanan ng Diyos sa iba. Pawang suntok sila sa buwan. Basahin po ninyo. Kayo na po ang magbasa naman. Baka sabihin ninyo, sino ang makapangangaral sa inyo kung walang Espiritu ng Diyos pinagkakaloob sa kanyang mangangaral? Hindi po kami nagmamapuri, kundi kami po nagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan nito'y natutupad ang kanyang ipinangako sa buong sanlibutan na sa mga huling araw ipangangaral ang dakilang ebanghelyong ito sa buong kinapal. Amen. Kaya nga po, dahil nga po rito, maliwanag na yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos na dinibat yun nga po ang iglesia, maliwanag po ang ating ding Panginoong Jesucristo. Siya nga po ang ulo ng katawan. Kaya sa amin po, wala kaming ubi-ubispo. Lahat po kami magkakapatid. Wala po ritong pastor. Isa po ang pastor. At meron na pong nailagay na obispo at pastor. Hindi pwedeng alisin. Hindi na pwedeng palitan, hindi na pwedeng alisin. Sapagkat siya nananatili, siya ay kasakasama, siya ay kaalaalakbay, at siya ay hindi maaaring lumiban o paktaksilan ang kanyang mga lingkod. Yan po ang aming lubusang sinasampalatayanan. Ngayon, ano po ba naman ang dakilang pagkakaiba sa matandang kautusan noon kung iahambing sa bagong utos o bagong tipan ng ating Panginoong Jesucristo? What is actually the difference between the two, the covenants of our Lord? Dito po sa 2 Korinto, sa Kapitulo 3 at ang versikulo 6, ay ganito po ang ating mababasa. 2 Corinthians 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Amen. Sapagkat ang titik ay pumapatay, dadapwat, ang Espiritu ay bumubuhay. Nagbibigay. Ano po ang ating nabasa? Yung po palang lumang tipan, yung po ay pumapatay. Sa katotohanan nga po, hindi kaila sa inyo. Minsang nangangaral ang ating Panginoong Jesucristo, tuwiran, nilapit sa kanya isang babaeng nakangalo niya. Anong sabi mismo ng kanyang mga kababayan? O eto, ayon sa kautusan ni Moses, pag nahuli ang isang babaeng nakikipagtalik sa hindi niya asawa ay kailangang batuhin hanggang sa siya ay mamatay. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Simple. Sige, dumampot ang sino man sa inyo na walang kasalanan. Period. May nakadampot ba? Basahin ninyo ang banal na kasulatan. Kaya dito, tuwirang isinasaad. Ano po ang sabi? Na sa amin naman ay nagpapaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, dadapat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ngayon, alin po baga naman ang kautusan ng Espiritu na bumubuhay? Alin po ito?
Katulad ng ating tuwirang pangangaral, hindi tayo ang nagbibigay ng pakahulugan. Sapagkat sino tayo? Kung hindi ang Diyos din ang ating hinahanapan ng kanyang pangatwiran at ng kanyang kalooban. Buksan po ninyo ang aklat ng Juan 6:63. John 6:63. Ano yung kautusan ng Espiritu na bumubuhay? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Amen. Ano po ang ating nabasa? Ang wika po ng ating Panginoong Jesucristo napakalinaw. Maliwanag po ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu niya at pawang buhay. Kaya nga po, mismo sa kanyang pangangaral, kanyang sinabi po sa Juan 17:17, ano po ang kanyang tuwirang dalangin mismo noon at tuwirang ipinangaral niya sa kanyang mga lingkod at sa mga nangakikinig. Ang sabi po rito, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Amen. Kaya po, laging ang pangangaral, ang salita ng Diyos, ang Biblia, the only source of the true words of God. Period. Sino ang makatututol? Yung mga walang Diyos, yung sinasabing kalokohan ng Diyos, nasaan na sila? Saan kayo lalagay? Doon sa may pag-asa o doon sa walang pag-asa? Ng araw, natatandaan ko. I don't know whether this is true or not, but I do know. Because I was still a little bit younger man then. There was a certain Soto in the Philippines. Damian Soto. Damian Soto, to be exact. Nagmumuro yan. So, ito meron talagang, during that time, well, I was still perhaps in my 20s or early 30s. But he was so famous. Ati. Meron daw po silang asosasyon. Tandang-tanda ko po, nakipag-diskusyon niya sa tatay ko eh. Nung kapanahunan nila. Sa radyo. Sila po ateista, walang Diyos. Tinanong sila, minsan yata, ewan ko, kasama ng tatay ko, Ginyong Damian Soto, if I'm not mistaken, don't completely quote me. Ang sabi po ng isa sa nagtanong, I think this was in radio. Sabi, kasalukuyan po, ilan na po kayo sa inyong samahan na hindi naniniwalang merong isang dakilang lumikha o merong isang Diyos na dapat lubusang kilalanin at sampalatayanan. Sila daw po ay nagsimula yata noong 1933. At pagkatapos, noong panahon na yon na kanyang sinagot, ngayon po niya kami ay meron ng 33 magkakasama. During that time. Well, meron ng balita lang naman, hindi ko naman siya sinisiraan sapagkat siya naman ay namatay na rin. Ang nabalitaan ko naman ewan ko kung totoo. Ang huling salita daw po nitong taong ito. Hindi ko po siya sinisiraan. I also am in doubt. Ang huling salita daw po ng taong ito nang siya ay mamamatay. Sinabi daw po niyang, Panginoon, kung totoo ka, patawarin mo po ako. Where is faith? Pananampalataya po ang hinahanap ng Diyos sa isang nagnanais na makasama niya sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Lubusan pong pananampalataya, sino ka para questionin mo ang ating dakilang lumikha? Kaya nga po nang sabihin ng ating dakilang Diyos sa kanyang pangangaral na pakabanalin mo sila sa katotohanan, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Bakit? Tignan ninyo ang sinabi pa rin ng ating Panginoong Jesucristo sa 17:19.
At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Amen. Yun lamang po ang hinahanap ng Diyos kung kayo ay magiging kasama, kung kayo ay mababalot sa pamagitan ng tawing ng kanyang laman na dilibat ng iglesia, patuloy na mabuhay sa kabanalan at magpakabanal katulad ng ating halimbawa ng Panginoong Jesucristong ako naman na niya ay nagpakabanal ng dahil sa kanila upang sila man din daw ay magpakabanal. Yan po ang hinahanap doon sa mga taong nagnanais na maging kasangkap niya, maging kasama niya. Saan? Doon sa ang Pangulo ay siya rin mismo na dilibat ang ating dakilang lumikha. Kaya nga po sa paanong paraan po baga naman tayong mga tao ay mabubuhay sa pamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. In what way and in what manner? John 5:24, Juan 5:24. Huling talata na akin pong babasahin sa inyo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Panginoon Jesucristo rin po ang nangangaral nito. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Amen. At hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Ngayon, baka merong magtanong na naman na yung pong sinasabi rito sa aking binasa ay may buhay na walang hanggan. Dito po sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin. Baka may magtanong na naman at magsabing, sa makatuwid iba yung nagsugo kaysa sinuguan. Basa 8:24 po at ganito ng Juan po. Ganito rin po ang ating mababasa upang patunayang yaong nagsasalitang yaon ay sino po ba? Sinabi ko nga sa inyo, Panginoon Jesucristo pa rin po ito, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo. Sino ba yung Kristo? Tagapagligtas. Ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Maliban na niya na kayo'y magsisampalataya na ako na ngayon. Sa English. Sa 27, hindi nila napagunawa na tungkol sama ang kanyang sinasalita. Amen. Alam po ninyo, dito, tuwirang isinasad at tuwirang ipinagkakalab ng Diyos ang katotohanan. Malibang sampalatayanan natin sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa, period. Sampalatayanan mo yun. Pag ka nang maghanap na iba pa yung anak, iba pa yung... nagkatawan tao nga Nagbigay ng halimbawa. Kaya nga, sa pamamagitan ng iglesia, ginawa na niyang espiritual na katawan. Upang ikaw ay maging karapat-dapat. Upang ikaw ay maging malinis. Upang ikaw ay maging banal. Na hinahanap niya sa bawat nagnanais na makasama niya doon sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Amen. At ngayon, kapag papatuloy po naman, papaano nga po baga ang pag-iibigan naman sa isa't isa? Na ito ang numero unong kahalagahan itong bagong utos na ipinag-uutos ng Diyos. Ano nga po baga ang pag-iibigan sa isa't isa na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa paksapong ito? Ito naman po ang ipaglilingkod ni kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng lakas ng katawan kay kapatid na Prospero.
na bagaman siya po ay mayroong karamdaman, salamat sa Diyos at hindi na naig ang kanyang karamdaman, ang kanyang pag-ubo. Buong kaliwanagan po na naipaliwanag ang unang bahagi ng ating paksa. San Juan 13:34. Isang bagong utos ang sa inyo ay ibinibigay ko, na kayo ay mangag-ibigan sa isa't isa, na kung papaanong iniibig ko kayo, mangag-iibigan naman kayo sa isa't isa. Napakaliwanag po ang mga talata na binasa ng unang nagsalita. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Kapag nababanggit yung isang bagay na bago, mayroon po na luma, yung nakaraan na. At meron tayong mga kasabihan, ang hindi ka lumingon sa pinanggalingan, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan. Yung pinanggalingan po ng bansa ng Israel na napasulat sa matandang tipan. Makinig tayo mga kaibigan at mga kapatid. Yon ay dapat nating lilingunin. Yon po ay dapat nating pag-aaralan. Babasahin natin at uunawain. Isang bagong utos. Kaya po merong tinatawag na bagong tipan. Maraming mga tao hindi po naiintindihan ang bago at lumang tipan. Kaya meron pong mga relihiyon, lalo na yung mga protestante, hindi po nila ginagamit yung matandang tipan, puro bagong tipan sila. Hindi po ako nagsisinungaling, mga kapatid. At meron namang mga relihiyon, puro matandang tipan. Huwag kayong magagalit, isa na nga rin yung mga Sabadista. Bagaman meron silang bagong tipan, puro matandang tipan. Kasi naroon po yung pangingili ng araw ng Sabat. Naroon ang tinatawag na hanggang ngayon tinutupad ng mga literal na mga Hudyo. Sa gitnang silangan, meron pa sa kanila nagpapatay ng mga hayop, ng mga kalapate, ng malilinis, ng mga bagay na ipinag-utos ng Diyos, kakatay nila, ihahandog nila sa tabernakulo. Meron pa po niyan hanggang ngayon. Nililingon natin. At hanggang ngayon, huwag kayong magagalit. Kasama na nga po dyan yung ibang mga wika nga, relihiyon ng mga Muslim. Pag nagkasala, hindi tinupad yung utos ni Allah, sapagkat yung mga Muslim, nanggaling din po kay Abraham yan eh. Yung mga Muslim, kaya mga pangalan nila, mga Ismael, Il, mga... Sapagkat ito po nanggaling po sa anak ni Abraham, sa babaeng alipin na ang pangalan ay Hagar. Sa paniwalaan po ninyo at sa hindi. Pero ang ating pag-aaral sa ngayon, lilingunin natin, bakit baga kinailangan ang tinatawag na bagong kautusan? Yung matandang tipan, nag-umpisa sa 10 utos. Yung tinatawag na matandang tipan, pinalago ang kautusan, kumbaga sa ngayon, sa huling araw, the 2 tablets of stone given by God to Moses, that is the Constitution, doon isinasalig ang lahat ng sunod-sunod na mga kautusan pa ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Akala ng maraming mga tao, 10 commandment lang. Hindi po, marami, ang daming utos ng Diyos. Kung babasahin ninyo yung 5 mga aklat ni Moses, at magmula kay Moses, kay Joshua,
kay Samuel, mga kapatid at mga magulang, hanggang kay Malakias. Ang daming utos ng Diyos. Kaya nga, nililingon natin. At kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo, isang bagong utos, ang sa inyo'y aking ipag-uutos. Napakinggan natin sa Hebreo 7:12, kailangang palitan ang pagkasaserdote. Yung pagkasaserdote ni Moses, ni Aaron, ng lahat ng mga Levita na nagsunod-sunod sa kasaysayan ng kanilang paglilingkod sa Diyos, yaon po ay laging nagpapatay sila ng hayop. Laging nagwiwisik ng dugo ng mga hayop sa mga Israelita. At sa bawat mga takdang pagdiriwang, meron silang mga anibersaryo. Tuwing ika-7 taon, tuwing ika-50 taon, at tuwing Sabado. Kaya nga sila tinatawag din ng mga Sabadista, sapagkat nangingili ng araw ng Sabado. Inalis na po ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan nga po ng pagdating ng kanyang sarili nang siya po ay magkatawan tao. At kung babasahin natin ang Isaias 1:13, madalas nating mapakinggan, sawa na ang Diyos, pagod na. Napapagod na, ayaw na ng Diyos. Marami na, ang wika niya. Ang kanyang tinatawag na mga hayop na inihahandog ng kanyang mga anak, pero hindi naman sinusunod ang pinakamahalaga. Binasa ni kapatid na Prospero, Mateo 23:23. Yang mga pangingili ng araw ng Sabat, pagbibigay ng ikapo, yung mga pausok-usok, yan po ay naging kapaimbabawan. Binago na. At magmula ng baguhin, ayon sa itinuro sa atin, minsan, makinig kayo, minsan, only once, ang kordero inihandog sa paglilinis ng ating mga kasalanan, ang dugo ni Kristo tumakip sa atin sa pamamagitan nga ng kanyang laman sa Hebreo, mga magulang, sa kanyang pangkat 10, talatang 11 hanggang 21, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Diyos sa bundok ng Kalbaryo, ang lahat ng sumampalataya at nagpabinyag sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nilinis ng dugo ng Panginoon. At ang kanyang sariling laman, mga kapatid, ay katulad sa isang dako na buhay, isang bagong daan na dito nga tayo magsasama-sama, maglilingkod sa Kanya upang tayo'y mabuhay, upang tayo'y lumipat na, magmula sa kamatayan, naririto na tayo sa buhay na walang hanggan. Bakit nga kapatid na Cirilo? Ang huling katanungan na iniwanan sa atin, kinailangan pa ang bagong tipan? At papaano ba? Papaano ba itong pag-ibig na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na itinuturo sa atin sa umagang ito? Hayaan po natin ang Panginoon mismo ang magpaliwanag. San Juan o aklat ni Apostol Juan 15 at 12. Ito ang aking utos. Makinig tayo. Tayo, lumalayo na, wala tayo sa huling araw sa matandang tipan na pinalipas na ng Diyos. Hindi nga po hindi nga nasusunod Huwag kayong magagalit, marami akong kaibigang Sabadista. Yun lang pangingili ng araw ng Sabat hindi naman kayo nakakatupad niyan Ako'y maraming nakikilala, maski araw ng Sabado, nag-o-overtime. Araw ng Sabado, nasa mga nightclub. Araw ng Sabado, nasa kaligayahan. Huwag kayong magagalit. Nagiging kapaimbabawan yan. Kaya nga, dito, araw ng linggo ngayon,
Itinuturo ng Diyos sa ating mga kaibigan, umalis na kayo diyan. At yung mga nangingilin na hindi kumakain ng karne, hindi na po aral ng Diyos yan. Meron na pong bagong kautusan ang Panginoon Diyos na ito nga itinuturo sa atin. Yang pangingilin ng huwag kang kakain ng karne, aral na po ng mga demonyo. Basahin po ninyo. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 4, kayo naman ang magbasa. Para huwag kayong magalit sa amin sapagkat kailangan ito ituro, kailangan ito'y mapakinggan ng lahat, sapagkat ibig ng Panginoon walang maitapon sa impyerno. Isang bagong utos ang ipinag-uutos ko sa inyo. Alin yan? Papaano? Na kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Mag-iibigan daw tayo sa isa't isa. Nagaya nino ng pag-ibig ko sa inyo. Napakaganda po. Kapatid na si Rilo, papaano ba kita iibigin? Ito po hindi yung pag-ibig ng huwag kayong maglalagay ng malisya ho. Wala pong sex dito. Ito po'y espiritual. Ang itinuturo ng Panginoong Jesucristo, walang kinalaman doon sa kamunduhan. Wala. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi ito yung pag-iibigan ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yung kalaswaan at yung tinatawag na wika nga, pag-iibigang literal sa laman. Yung lust, L-U-S-T. A lust of a man to a woman, a lust of a woman to a man, na yan po ay mga gawa ng laman. Mga kapatid at mga magulang, ito po ay espiritual na pag-iibigan. Papaano ba yan? Na, mga kapatid, pag-ibig na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. 15:13. Ano ba ang pag-ibig na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa atin? Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Napakataas na uri ng pag-ibig. Ang bagong utos ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawan tao, superlative love. Wala nang tataas sa pag-ibig na ibinigay niya sa atin, mga kapatid. Alin ba iyan? Naibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. O hindi ba ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sariling buhay dahil sa kanyang kaibigan? Paano ba ang isang tao nagiging kaibigan ng Panginoong Jesucristo? Sa San Juan din, mga magulang at mga kapatid, kung ako ay tinatawag ninyong kaibigan, susundin ninyo ang aking mga utos. At kung ako ay inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. Mga tagapakinig po namin. Kaya kung sinasabi natin na iniibig natin ang Diyos, halimbawa, maraming nagsasabing mga Kristiyano, born again, hallelujah, amen, praise the Lord. Pagkatapos makikita mo, naroon pa rin sa mga sugalan. O yung mga relihiyon mismo, pagkatapos ng worship day nila, wag muna kayong naalis, may pabingo. Baka tumama kayo, baka kumita kayo. Ako, may nakikilala, diakono pa sa kanilang relihiyon at diakonisa. Pupunta sa Las Vegas, tinawag nung diakonisang babae, yung kanyang asawang lalaki na diakono naman, magbihis kay ka, deal! Pupunta tayo sa Las Vegas. Bakit? Baka tumama tayo sa kino. O yung iba naman hanggang ngayon, bili pa ng bili ng loterya. Bili pa ng bili ng supistek. Napakaliwanag, napakinggan natin, ikaw ay magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Walang takikipagkaisa ang mga banal na anak ng Diyos sa mga gawa ng sanglibutan. At ang wika ni Judas, mga magulang at mga kapatid, kamuhian ninyo pati ang damit na nadungisan ng laman. Iligtas ninyo at agawin ninyo sila sa apoy.
Pagkatapos tayo na nangangaral, tayo pa ang unang-unang pumipila sa mga liquor store para bumili ng lotere. Mga kapatid, hindi nakikipagbiro ang Diyos. At ito'y totoo at nakikita ko, maging sa mga kapatiran sa loob ng iglesia, maging nung ako'y naroon pa sa Pilipinas, maraming kapatid sa iglesia, mga diakono, diakonisa, sakitin. Mga tamad. Mga chismoso! Hanggang ngayon, mga walang takot at mga walang tunay na pag-ibig sa kanilang kapwa-tao. Bakit? Ayan na nga, yung gawa ng laman. Sila mismo nakikiapid sa mga bawal na ipinagbabawal nga ng Diyos. Kaya itinuturo sa atin ito, isang bagong utos. Ang ibinibigay ko sa inyo at ang pag-ibig na ito, itong utos na ito na ibinibigay ko sa inyo, walang dakila! Nahihigit pa rito. Ang alin? Ibinigay ko ang aking buhay alang-alang sa aking mga kaibigan, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, Kapitulo 2, 5 hanggang 10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Magkaroon naman kayo ng pag-iisip. Sipin niyo, sinabi ni Apostol Pablo na, marahil, sabi ko nga, hindi ito sasabihin ni Apostol Pablo kung walang dahilan. Na ano, yung mga kapatiran sa Pilipos, hindi ginagamit ang isip eh. At minsan pa nga may sinabi si Apostol Pablo tungkol sa mga taga-Athena na talagang matatakaw, mababangis. At sa Korinto naman, yung isang kapatid na pamangkin ng isang kapatiran doon, pati yung asawa ng tiyo niya, sinalbahe niya. Magkaroon naman kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na ano, nabagaman siya nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Tanong, ilan ang Diyos? Ang Diyos ay iisa. May kapantay ba ang Diyos? Wala. Iisa ang Diyos. Bakit sinasabing hindi niya inaring nararapat ang pagkapantay niya sa Diyos? Sapagkat maraming Diyos. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Maraming Diyos ang sanglibutan. Ang ibig lang ipakilala nito, ang Panginoong Jesucristo walang makakapantay. Siya nga ang sumasa ibabaw ng lahat, sumasa lahat at nasa lahat. Walang makakatulad. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Ituloy natin ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10. Hinubad niya ang pagiging kataas-taasan. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Anong ginawa? Nakitulad sa mga tao. Papaano nakitulad? Nagkatawan tao ang Diyos. San Juan 1:1 hanggang 4 at 14. Nagkatawan tao ang Berbo. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng bugtong ng Ama. Bakit tinatawag na gaya ng anak ng Diyos? Nakitulad sa mga tao, sa Pilipos 2:5, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, naging masunurin. Oo, hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. At sa 2:10 ng Pilipos, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Mga kapatid, sa makatwid, walang dakilang pag-ibig. Ang utos ng Panginoong Hesus, kung maaari, magkaroon kayo ng pag-iisip kung kailangang ibigay natin ang ating buhay alang-alang sa ating mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Kung kinakailangang ipako tayo sa krus, kung kinakailangang ibilanggo tayo, kung kinakailangang magdusa
ang mga nangangaral ng Ebanghelyo na maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito ang paraan ng pag-iibigan, ito ang bagong kautusan. Kaya nga sinabi niya, una-una alam natin, iibigin natin ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong buhay, buong pag-iisip natin, paanong paraan. Ang ikalawang utos, iibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ano ba ang ibig ko sa aking sarili? Ibig ko makarating sa langit. Sa paanong paraan? Sa pag-iibigan, sa pagbibigay ko ng aking sariling buhay. Sa lahat, kumbaga maaari ng mga tao, hindi lamang sa aking kaibigan, maging sa aking mga kaaway, kung loloobin ng Diyos. Katulad ng kanyang sinasabi, mga kapatid, ibigin natin ang ating kaaway, ang gumagawa ng masama sa atin, ipanalangin natin, pagpalain natin, pag sinampal sa kaliwa ang iyong pisngi, ibigay mo ang kanan. Pag kinuha ang iyong balabal, mga kapatid, huwag mo nang hanapin pang muli, ibigay mo sa kanya, pati ang iba mo pang wika nga panakip sa iyong katawan. Yan ang bagong utos, ang pag-iibigan. Kung kailangang ibigay natin, katulad ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang sarili ipinapako sa cross, ang wika ng Panginoon, ang alipin tayo sa loob ng iglesia, mga alipin tayo ng Diyos, hindi hihigit. Hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Napakaganda po ng ating pag-aaral. At ang wika sa Hebreo 9:13, bakit nga kailangan ang tinatawag na ibigay pa natin ang ating buhay, ang ating dugo, katulad ng Panginoong Jesucristo? 9:13 ng Hebreo, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagpapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, maglilinis ng inyong buti sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Napakaganda po, mga kapatid. Kaya dito, ang isang bagong utos, ang tinatawag na pag-iibigan natin sa ating mga kapwa-tao. Hindi lamang sa atin na umiibig sa atin. Kamukha ni kapatid na Rosita, ng aking mga anak, nakasama natin ngayon sa iglesia, sa ating mga pagsama nila kapatid na Prospero. Sapagkat kung tayo iibig lang sa umiibig sa atin, ano nga? Ang ganting aasahan natin, hindi ba? Ang wika ng Panginoon, hindi ba yung mga magnanakaw, umiibig sa kapwa magnanakaw? Yung mga kriminal, iniibig nila ang kanilang sarili? Kaya nga, tingnan mo na lang sa mga gobyerno. Sino bang nagtatakipan ng kanilang mga korupsyon? Di yung sila rin. Kaya nga malimit, nakikita natin mga kapatid at mga magulang bilyon-bilyon na ang ninakaw nung mga senador, kongresista. Tapos makikita mo, ikinulong kunyari, pero protektado rin pala nung kanilang mga kapwa senador na nakaupo pa, bibigyan ng kulungan, air condition. May libre doktor pa, mga kapatid. Nakakalabas pa ng kulungan. Birthday ng anak, kung ano-ano. At makikita mo, lahat ng luho naroon sa kulungan. Ayan ang mga nag-iibigan sa kanilang kapwa kriminal o kapwa masasamang mga tao. Anong kabanalan ang makukuha natin yan? Mga kapatid, ibigin natin. Kahit na ang hindi natin kapatid sa iglesia, sa paanong paraan? Ayon sa sinasabi ng mga banal na kasulatan, mga kapatid at mga magulang. Basahin po natin kung paanong paraan maiibig natin ang ating mga kapwa-tao, lalo na nga yung mga masasamang tao, kumbaga maaari. Ganito po ang itinuturo, Hebreo 13:16. To do good and to communicate. Biblyang Ingles, Kasi po,
sa Bibliang Tagalog 13:16, ito po ang gustong-gustong sitas ng mga leader ng mga relihiyon, mga obispo. Ang pag-aabuloy. Sa Tagalog, datapwat ang pag-aabuloy, huwag ninyong kalilimutan, at ang paggawa ng mabuti. Kaya pag sinabi ng obispo, mga kapatid, kailangan umabuloy kayo. Magbigay kayo ng ikapo. Magbigay kayo pagka birthday ng obispo ninyo. Magbigay naman kayo para sa obispo, yung envelope ninyo. May mga relihiyon na ganyan At ako'y may nakitang mga iglesia, bago ka pumasok ng kanilang mga kapilya at mga simbahan, doon pa lang sa bukana may mga kahuna. Para ikasakawang gawa. Sa kalagitnaan naman, para sa mga ministro. Sa susunod na baitang, para sa mga kurista. Katakot-takot, tapos meron ka pang regular na ikapo at regular na panglinggo at panghuwebes. Sobra naman ang tinatawag na abuluyan Actually, hindi naman kailangan ng Diyos ang salapi. Kailangan ba ng Diyos ang salapi? Sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Mga kapatid, paano natin maiibig ang Diyos ayon sa itinuturo ng Panginoon na kalakip ang Kanyang bagong utos at dito nahahawi na ang matandang tipan? But to do good, ang paggawa ng mabuti. Ano ba ang mabuti? Romanos 7:12, ang utos ay banal, ang utos ay matuwid, ang utos ng Diyos ay mabuti. Yan! 13:16, to do good. Ang ibig sabihin, ang pagsunod sa utos ng Diyos. And to communicate. Ano ang ibig sabihin ng communicate? Pamamahayag, publishing, news, pagbabalita, pamamahayag. To do good and to communicate, forget not. For those kind of sacrifices, God is well pleased. Sapagkat sa gayong mga hain, yan ang handog natin Yan ang pinakapagsamba natin sa Diyos. Ang pamamahayag. At paano naman tayo mamamahayag? Mateo 10:8, tinanggap ninyo ng walang bayad, ipamahagi ninyo ng walang bayad sa loob po ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Walang bayad, libre. Kaya nga ang wika sa Ebreo, Kapitulo 10, 19 hanggang 21, may kalayaan tayo. We are free to enter the new and living way. May kalayaan tayong makapasok sa bago at buhay na daan sa katawan ni Kristo. Ang ibig sabihin, libre tayo makakapasok sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, walang bayad. Paano ito ipinahayag sa mga tao, lalo na ngayon sa buong sanglibutan na? Daniel 12:4, Daniel, isara mo na ang aklat, tatakan mo na. Sa huling panahon, ang karunungan tatakbo ng paraot parito. Ang karunungan ay lalago. Noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, wala pa po yung mga internet na yan. Walang radyo, walang telepono, walang kung ano-ano sa communication, wala. Walang cellphone, walang iPad. Isipin niyo yan. Kaya ang Panginoong Jesucristo, kasama ang 12, palipat-lipat sila ng mga probinsya ng Israel. Nang dumating ang panahon na tinawag na ng Diyos si Apostol Pablo, ang laki ng tinatawag na Asia Menor. Ang laki ng Europa. Ang laki ng kanyang sakop. Isipin mo, isinugo siya sa kahintilan, labas ng Middle East, labas ng tinatawag na Israel o ng Jerusalem. Doon siya mangangaral sa mga bansa na labas ng Israel. Kaya nga, sa banal na kasulatan, makikita mo si Apostol Pablo nakapagtayo ng maraming iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Grecia, nandiyan ang Thessalonica, nandiyan ang Efeso, nandiyan ang Macedonia, nakarating hanggang sa Espanya. Anong paraan na ginawa nila? Wala pang internet, wala pang
telepono, wala pang telegrama, ni wala pang kotse. Napakaraming paghihirap ng mga apostol na katulad ni Apostol Pablo, sumasakay ng barko. Naglalakad. Kaya nga ang wika niya, kapanganiban sa mga dagat, kapanganiban sa mga lansangan, kapanganiban sa mga syudad, panganib kahit nasa aking mga kababayan. Isipin mo yan? Kung saan-saan ka lang makakaparone, maglalakad ka, magbabarko ka, makikisakay ka sa kabayo para ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Bakit? Ito ang pag-ibig. Ito ang bagong tipan sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Ipangaral natin ang katotohanan. Yun ang panahon ng mga apostol, tulad ni Pablo. Pero nang dumating ang kapanahunan, pinalago ng Diyos ang karunungan. Narito tayo ngayon 2015. Hindi na po kami lalabas pa ng bahay sa pamamagitan ng computer, sa pamamagitan ng tinatawag na mga programa ng Microsoft, sa pamamagitan ng television, sa pamamagitan ng radyo, sa pamamagitan ng YouTube, sa pamamagitan ng iPad, ng cellphone, pati cellphone. Makakatanggap ng mga mensahe ng Diyos libre. At kung ibig naman ng mga taong tumulong, kapatid na Cirilo, paano kami makakatulong? 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat, hindi dahil kailangan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At dito, walang toka, walang ikapo. At kung ayaw ninyong magbigay, bahala kaya. Unang-una, hindi naman namin kailangan ng salapi. Kami nabubuhay sa pananampalataya at hindi kami ginugutom, hindi naman kami mayaman, hindi kami naghahangad na maging mayaman. Mas mayaman ang tao, mas maraming sakit ng ulo, mas napapalayo sa Diyos. Sa ganitong buhay, ang wika ni Apostol Pablo, sukat na kami may makain araw-araw at may maidamit. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tulad ng mga apostol, gayon din kami. Mga kapatid, tatapat kung minsan, meron namang humihingi sa amin, akala kasi sa internet, huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo. Ito po'y naging karanasan ko sa dami ng kaibigang idinaragdag ng Diyos. Mga kapatid, humihingi sa amin ng financial na tulong. Merong nagpadala sa amin ng mensahe, kapatid na Cirilo, maawa naman kayo sa aking asawa. Nakulong po. Nakulong. Nakasagasa. Ano ikako maitutulong namin? Ang sabi po sa inyong lingkod, mga may 123,000 pesos. Ito po'y totoo. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. O meron naman isang babae. Kapatid na Cirilo, tulungan naman ninyo ako. Yung mga anak ko nasa Pilipinas, wala na pong makain, wala na pong pangmatrikula. Ganyan po. Humihingi sa amin ng tulong. Mga kapatid at mga magulang, ano ba maitutulong namin sa inyo? Kailangan nila. Akala nila kasi, kami ay iglesia na kamukha ng mga regular na relihiyon at iglesia na talagang bibigyan ka ng tulong. Pinansyal, pera. Mga tagapakinig at mga magulang, marami silang resources. Billion-billion, isipin niyo. Lalo na yung mga international churches. Talagang tumutulong yung mga yan. Pero, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maging ng panahon nila Apostol Pedro at ni Apostol Juan, sila ba'y nagbibigay ng pera? Pag may nanglilimo sa kanila, humihingi ng pera? Basahin po natin, At ito rin ang aming ibibigay sa inyo. Mga kaibigan, kung kailangan ninyo ng tulong, ito ibibigay namin sa inyo. Aklat ng mga Gawa 3:6. Datapon si Pedro, putulin ko muna. Aklat ng mga Gawa 3:6. Ito po ang pagkakataon, si Pedro at si Apostol Juan papanik ng templo ng Jerusalem. At doon pa lamang sa bukana ng templo, nakaupo na't nag-iintay yung isang pilay
na ipinanganak na pilay nung bata pa, nung ipanganak pa lamang siya ipilay na, at laging dinadala ng kanyang mga magulang sa bukana ng templo ng Jerusalem para manghingi ng limos. Eto nga, humihingi ng limos kay Pedro at kay Juan. Dadapot sinabi ni Pedro, eto po, mga kapatid, para makilala ninyo kung sino kami. Wala po kaming perang ibibigay sa inyo. Wala po kaming salapi, wala po kaming materya, wala kaming maibibigay na trabaho, wala kaming maibibigay sa inyo na bahay, lupa. Pero higit sa salapi, higit sa trabaho, higit sa anumang bagay, ang pag-ibig namin tulad ng sinabi ng Panginoon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Ito ang pag-ibig ni Pedro at ni Juan, ibinigay doon sa pulubi na humihingi ng literal na pera. Pilak at ginto ay wala ako, dadapwat ang nasa akin. Dadapwat ang nakay Pedro. Ano bang nakay Pedro? Ituloy natin. Ang nasa akin, siya kong ibinibigay sa iyo, mga magulang at mga kapatid. Alin ba ang nakay Pedro? Ano ba ang nakay Juan? Ano ba ang nasa mga apostol na tinanggap nila sa ating Panginoong Jesucristo? Ang pananampalataya. Kaya pinagsabihan po ng inyong lingkod, yung mga nanghihingi, wag na nating sabihin limos, tulong, nahihirapan, humingi ka ang wika ng Panginoon. Kumato ka, ikaw ay bubuksan. Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Humanap ka, at ikaw ay makakasumpong. At huwag kang umasa sa kanino man tao. Wala akong maibibigay sa inyo, wala. Pero kung meron kayong pananampalataya, mga magulang at mga kapatid, ang wika ng Panginoong Jesucristo, sa pangalan ni Jesucristo, iluluhod natin ang ating mga tuhod. Ang wika ng Panginoon, kung may pananampalataya na tayo, na siya at ang Ama ay iisa, kapag iniluhod natin ang ating tuhod sa kanyang pangalang Diyos at Kristo Jesus, ang wika ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga magulang, hindi ko nabubuksan para wag tayong humaba. Ang anumang hihilingin ninyo sa aking pangalan, ito ang aking pakikinggan, ito ang aking diringgin sa langit, ito ang aking gagawin sa San Juan. This is 33 ang wika ng Panginoong Jesucristo. Sa sanglibutan, marami kayong kapighatian. Naririto, dinaigo ang sanglibutan. Pakikinggan tayo. Ibibigay ang ating kahilingan. Huwag lang kayong hihiling. Baka naman humiling kayo, Panginoong Jesus, patamain mo ako sa loto. Huwag kayong hihiling ng ganun. Lalo kayong maghihirap. Lalo kayong magkakasakit. Lalo kayong magkakaroon ng maraming problema. Sana maintindihan ninyo yan. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos walang bahid, kapaimbabawan at walang dugis ng sanglibutan. Ito po ang itinuro sa atin, ang bagong utos. Tulad nga ng sinasabi sa 22:39 ng San Mateo, ang wika ng Panginoon, itaas ninyo 37, iibigin natin ang Panginoon ang Panginoon nating Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. At ang ikalawa nga po, iibigin natin ang ating kapwa kung paanong inibig tayo ng Panginoon. Kung maaari, ibigay natin ang ating sariling buhay. Walang pag-ibig. Nahihigit pa rito, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at mga propeta. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyo. Niliwanag mo po sa amin ang bagong utos, ang bagong tipan sa iyong dalisay na dugo. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikilanman. Amen. Mag-aawitan tayo muli, 146, ika-3 estropa po lamang at koro. At tayo po'y maniniklohot, mananalangin ang inyong hamak na lingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Tatayo tayo. 146. Tumiwala sa katotohanan, aral ni Jesus.
isulat mo sa iyong dibdib, itanglaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siya mong ibihis, ligtas sa panganib. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon po. wala pong tigil ang aming mga paggambala sa iyo. Sa paano po sa araw ng linggong ito, minsan pa po itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Tanggapin mo po muli ang aming tao sa puso. Walang mga katapusan po naming mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po. Binusog mo pong muli ang aming mga kaluluwa ng iyong mga banal na aral, na ito ang bagong tipan sa iyong dugo, na maliwanag pong kami kinakailangang mag-ibigan sa isa't isa, na kung baga maaari kung paanong katulad mo, Ama, inihandog mo ang iyong sariling katawan, ang iyong sariling dugo at buhay sa Kalbaryo, alang-alang sa iyong mga kaibigan na mga nagsisitupad, sumusunod sa iyong mga banal na aral. Amen. Ama, maraming salamat po sa iyo. Idinadalangin naming gagabayan mo lamang kami at tutulungan, hindi lamang sa amin, Ama, kung hindi sa pagkasangkapan mo sa iyong mga hamak na mga lingkod, na bahagi ng iyong katawan na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ikaw ang nagsasabing sa pamamagitan ng iglesia ay maipapahayag ang kapurihan, ang kaluwalhatian ng aming Amang Diyos, na ito po ay walang iba kung hindi ikaw na nagkatawang tao at nakitulad sa amin, upang iligtas mo kami, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan, at kung maging tapat kami sa iyo hanggang aming mga kamatayan, magsisitanggap kami ng buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Tulungan mo sanang ito'y tumubo sa kaibuturan ng aming mga puso, lalo na nga po sa aming mga kaibigan, at sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. Amen. At sa umagang ito, bago kami lubos na maghiwa-hiwalay, ipatanggap mo po sa amin ang iyong banal na basbas at ang iyong banal na bendisyon. Amen. Tulungan mo po kaming ang maraming papauwi sa kanilang mga tahanan, baka rating po sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay na mayroong lubos na kapayapaan. Amen. Ama banal ang lahat ng ito, amin pong ipinagpapasalamat. Amin pong ipinakikiusap. Aming idinadalangin na iyo nawang ipagkaloob sa amin sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo, buhay at lakas. Dalangin namin sana ay mag
dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po namin Diyos, Ama naming bulughang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa bagay ito, na-include kami sa inyong pong harapan at kami po nakinig niyo po mga aral. Amen. Kaya po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tagapin niyo po, Panginoon, ang mga mamuting sa labing amin na pagkayanan, na nawa ito po magamit po niyong kapangasiwaan, makatugon rin po, Panginoon, sa lahat ng mga tao na kailangan. Higit sa lahat po sa Panginoon, ang mga salaping ito magiging kasangkapan sa pagsisimula ng Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin lang pong sinasabi, Panginoon, sa iyo na sana huwag na kami gasawaan at sa mga linggo na aming buhay, makita niyo po kami naglilingkod at umaat pa po ng mga may kasiglahan. Siya nga Laki, po. Panginoon, aming mapanalangin ang mga lalaking tinagod niyo, Panginoon, sa amin upang maghatid niyo po mga banal na maaral. Bigyan niyo po sila ng makatalinuhan at kalakasan na nagmumula rin po, Panginoon, sa iyo pong banal na kaitaasan. Panginoon, muli sa magitin magkakawala kayo mga magkakapatid, iba sa amin tutungo sa kanilang matahan, ang iba tutungo sa kanilang paghanabuhayan. Amen. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming patutunguhan niligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kayong makiling, Ama, dapat kami maasa na mga ito idadadag niyo po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, maghanap namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Jesus na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay anak at purihin, Espiritu mangaliw, laging ipatnubay. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, at sa ating mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay sa araw-araw, sa paghanap ng ikabubuhay, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at ako'y lalabas. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwalay. Ang kamay ni Jesus aalay.